Hello, good morning, church. Good morning, mga kapatid. And we are here again. And nais po natin na ipahayag to share the word of God this morning. And I am very grateful na even though na hindi ako karapat-dapat na tumayo sa inyong harapan, but because of the grace of our Lord Jesus Christ, I am here for the mission. And patuloy na ang Panginoon ay maranasan natin, experience natin ang kanyang power this morning, and let His presence and His Holy Spirit be upon us today. At ang topic natin today is get ready for persecution. Before we dive in the Word of God, I would like to recap our previous topics this past few weeks, few Sundays. At ito po yung continuous na pagbabasa po natin ng Matthew series. At ito naman po yung Matthew 10 verse 16 to 25 ay ito naman po yung preparation ng Panginoong Jesus na siya po ay nagpahayag at nagsalita sa mga apostolos ng panahon na ito na be prepared, na kailangan po nila mag-ready for the mission. At one thing na very interesting po rito sa topic na to is even though we are equipped by the Word of God, we are already have a relationship with Jesus. Siyempre yung time na yan, the apostles, they are experience Jesus Christ at that time kasi magkakaharap sila, and ang highlights dito is they are very equipped. They are already equipped at that time by His Word, and also they are the witness of the power of Jesus Christ of that time. So napaka-interesting nitong topic na to, which is interconnected po siya in our previous topics this last Sundays. At ito po ay ulitin ko, ito po ay pinamagatan ko na get ready for persecution. So let's open our Bible in Matthew 10 verse 16 to 25. Basahin po natin. Behold, I am sending you out as a sheep in the midst of wolves. So be wise as serpents and innocent as doves. Beware of men, for they will deliver you over the courts and flog you in their synagogues. Next. And you will, 18 to 19, and you will be dragged before governors and kings for my sake, to bear witness before them. And the Gentiles, when they deliver you over, do not be anxious how you are to speak or what you are say, for what you are to say will be given to you in that hour. Next. For it's not you who speak, but the Spirit of your Father speaking through you. Brother will deliver brother over to death, and the father his child, and children will rise against parents and have them put to death. Continuous ba yung nagra-run ba? Okay, next. And you will be hated by all for my name's sake, but the one who endures to the end will be saved. When they persecute you in one town, flee to the next. For truly, I say to you, you will not have gone through all the towns of Israel before the Son of Man comes. Next. 24.
to 25. A disciple is not above his teacher, nor a servant above his master. It is enough for the disciple to be like his teacher, and the servant like his master. If they have called the master of the house Beelzebul, how much more will they malign those of his household? Before we continue, let us pray. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We praise you this morning. You are the beginning and the end. You are the Alpha and the Omega. Hallelujah. You are the author and the finisher of our faith, O God. Let your Holy Spirit be upon us today as we continue to discuss the Matthew series and your teaching. And at that time, hallelujah. Panginoon, alam namin na Panginoon na napakahirap pumasok sa isang misyon na hindi kami equipped at putol ang aming relationship with you. But because of your goodness, O God, like what you said, many are called but few are chosen. And we are blessed that one of us, including me, ay pinili mo, Panginoon. At naniniwala ako, Panginoon, na kayo ay lagi namin kasama sa bawat laban namin, Panginoon, sa mundong ito. And we are very blessed na kayo, Panginoon, ay patuloy na kumikilos sa amin. At we're asking for your guidance, your knowledge and wisdom ay ibigay mo sa akin, O God. At hayaan mo, Panginoon, na let your Holy Spirit be in our midst today. And let your Holy Spirit to speak to us today, to this morning, O God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray, amen. Hallelujah. Pag-aralan po natin yung ang Matthew 10:16 to 25. Sige po, ibalik natin sa una. Ito na siya. So, sabi rito, behold, I'm sending you out as a sheep in the midst of wolves. So, be wise as serpent and innocent as doves. Beware of men, for they will deliver you over to courts and flog you in their synagogue. Sabi rito, tayo ay papadala like a sheep. Ano nga po, meron akong ginawa dito pong illustration to show what are the characteristics of a sheep and the wolf. Cute niya dito. So ito po yung illustration na ginawa ko. So there a sheep characteristic, so meek siya, humble, you can do there. No, not here. I-move mo lang siya dyan. Yan. Hallelujah. Okay, ang sheep characteristics is meek, humble, willing to take direction, recognize their master, follow the voice of his shepherd. Before I discuss this characteristics ng sheep, gusto ko lang i-share. I remember when I was in college, alam nyo, every time na meron po kaming exam at meron kaming mga actual presentation pagdating sa school, we make sure na meron po kaming group study with my fellow classmates sa house, sa bahay ng mga classmates ko or sa school. And we are making sure na lahat ng topics and
kung ano man yung lalabas sa exam namin is na-discuss namin lahat. So alam nyo, medyo ano ako nun medyo pasaway ako nung panahon na yun at I have parang meron akong I have a laziness characteristic at that time, which is hindi po ako nakikinig sa mga classmates ko at mas inuuna ko yung pakikipag-fellowship sa kanila, yung makasama sila kaysa over doon sa mag-aral at makinig doon sa subject namin. At when the time come na exam na namin, wala po akong maisagot. Even though nag-review kami, pumasok yung sinabi ng mga topics namin and everything, etc. Pero hindi po ako nakikinig. And then sumabak na po ako sa exam, sumabak na po ako sa actual demonstration po namin. Ay wala na po ako maisagot. Even though I was there, meron kaming group studies, pero wala po ako natutunan. Ano pong ibig ko pong sabihin doon? Na sometimes may mga pagkakataon na we are unfocused sa mga bagay na kailangan nating gawin. Na alam natin na ito ay dapat nating gawin, pero hindi natin binibigyan ng determination to learn. Tulad nga yung sinabi ko kanina na ako ay kailangan nakapag-review ng maayos, pero wala po akong naisagot. So, ang result, na-prepare ako, nung nag-execute ako, wala po ako naisagot. Ang result ay, bumagsak po ako sa subject ko. Pero alam nyo, napakasaya-saya ko pa noon. Alam nyo kung bakit? Kasi magtatagal ako sa college. Ganun ako ka-lazy. Ganun po ako ka-kulit nung nag-aaral pa ako. Pero one thing I realized nung tumatanda na ako, I have a lot of opportunities na natsayang ko na meron ako mga regrets na, dapat pala kung pinagsikapan ko na gawin yung bagay na yun at naipasa ko yung subject ko, siguro hindi na ako tatanda or hindi na ako magtatagal sa pag-aaral. Pero ayun, awa ng Panginoon ay nakagraduate naman po ako. Hallelujah. Balikan po natin ito. So sabi rito, Jesus illustrated the situation he was sending them into us. What was the illustration? He spoke of them as a sheep in the middle of the wolves. So sabi ng Panginoong Jesus, nung kinakausap niya mga apostolos, in the Greek he used the verb form of apostolos, or apostles. And then later, this same men who would be apostles, the one sent for. So, ano sinabi dito? Napakalinaw po doon sa verse 16 na I am sending you. Ibig sabihin, tayo po yung sheep. Like what I said, yung characteristic ng sheep are being meek, humble, willing to take direction, recognize their master, follow the voice of his shepherd. Actually, hindi pa ako siguro nakakita na ako ng sheep twice, thrice, siguro sa buong buhay ko. And hindi pa ako, I never experienced to parang mag-alaga ng sheep. But based on my illustration na ginawa ko po, ito pala ang characteristic ng sheep. Ang sheep po na tinutukoy ni Jesus Christ at that time is yung mga apostles niya. Right? So ito yung characteristics ng sheep.
meek, humble, willing to take direction, recognize their master, follow the voice of his shepherd. Kung papanoorin nyo sa mga movies, may nagpapastol, mga shepherds, is talagang pagka once na meron silang stick, di ba may stick po yung may stick yung tagapag-aalaga nila. Sana base ko lang sa nakikita, hindi po ako expert sa pag-aalaga po ng sheep, pero yung sa napanood ko may stick, and then once na itinaas niya or kung ano man direction gawin noong stick na yun ay sumusunod yung sheep. So ganun pala dapat ang karakteristik natin bilang tagasunod ng ating Panginoon Jesus. So anong sabi niya rito? Imply that I am sending you over a sheep over the wolves. Right? So napakalinaw dito. I-next illustration natin. Compare natin yung karakteristik ng sheep at saka sa wolf. Hallelujah. Gumamit si Jesus Christ at that time ng mga metaphor. So yung metaphor po na ito is yung I'll be sending you I will sending sheep over the wolves. So yun po yung mga metaphor na ginamit ni Jesus Christ while nagsasalita sa harap ng mga apostles. So ito po yung karakteristik ng wolf naman. The wolf is used for men who are napaka-violent po nila, cruel, fierce, and destructive. So mababasa natin sa Jeremiah, Ezekiel, Habakkuk at sumunod po na book. Ano pong ibig sabihin nito? If we will compare sige po, next slide natin. Okay pa? Running pa? Okay. So kung makikita natin, tingnan nyo po, yung wolves mo mabangis. Ang sheep ay sobra pong amo, right? At saka ang sheep lang po, ang alam lang po niya ay sumunod doon sa kanyang shepherd. Right? Yung sa kanyang master. Yun lang kayang gawin ng sheep. Pero kung titignan po natin, ang mga wolves ay mababangis. Ano po ba yun? Ano po bang ibig sabihin ni Jesus Christ dito? Sabi niya rito, I am sending you. It means we should to be ibig sabihin, tayo po ipapadala sa mundong ito. Right? Which is, tayo po ang sheep. Ito po yung metaphor na ginamit ng Panginoong Jesus dito. Tayo po ang sheep dito and then papadala po tayo sa wolves. Ano ba yung wolves? Ito po yung mundo. Right? Na magkakaroon tayo ng ang wolves, siyempre, pagka nakita niya ang sheep, di ba, lalapain niya. Right? Nakakatakot kung titignan po natin dito. Pero, later on, meron po dyan pangako ang Panginoon para maging successful yung paano niya isend ang mga apostles niya, ang mga Kristiyano, into the midst of wolves. Sige po. What did Jesus tell them to do in order to survive? Balik po natin doon sa 16. Sabi rito, pag-aralan natin maigi. Ito po yung sinabi ko, I am sending you. So meron po siyang order. May pag-uutos po ang Panginoon dito. I will sending you out as sheep in the midst of wolves. Nakakatakot po. Kasi nakita natin kanina, ang sheep, ang karakteristik niya, meek, humble, willing to, parang makikinig po siya, at sumunod lang. Ang alam niya, sumunod lang sa kanyang master. Ang wolves naman po ay mabangis, right? So sabi niya rito, sumunod, so be wise as a serpents and innocent as doves. So ang ibig niya sabihin, may bagong metaphor. May metaphor. Sinabi na naman ng Panginoon, be wise, be serpent, and innocent as doves. Ano bang ibig sabihin ng
Be wise as serpents. Ibig niya sabihin, ang serpents, if we could read the Old Old Testament, I forgot if it's in the Exodus or Genesis, na sinabi doon ang serpent ko kasi doon is, sila po ay wise. Right? Anong ibig sabihin niya rito? Hindi po dapat kailangan tayo ay magkaroon ng impulsive attitude pagdating sa mga situation na kailangan po natin i-deal and to have to decide immediately. For example po, bago na naman tayong iPhone right? iPhone 16 Pro Max. So kalalabas lang last year, iPhone, meron na naman pong bago ngayon. So tayo sumasabay sa uso Dahil nga bago at in, at gusto natin ipakita sa ibang tao na I can afford this bagong gadget, bagong technology na lumabas ng iPhone o yung cellphone na to, is nagkakaroon, di na tayo nag-iisip if this is need or just wants. Ito ba'y kailangan natin o ito'y luho lamang? So sabi rito, be wise as a serpent. Anong ibig sabihin ni Jesus dito? Ng Panginoong Jesus dito? When ito po ang metaphor na sinabi ng Panginoon. Kailangan natin maging wise in how to deal with situation. For example po, tayo po we are being impulsive. Right? Sa lahat po ng bagay. Minsan, hindi na po natin pinag-iisipan. Nag-execute na lang tayo. We don't ask the guidance of the Holy Spirit. So, napaka-importante po, being a wise man, is kailangan po natin, wag po tayong, hindi lang wise, hindi lang para manlamang. Ang ini-imply dito ni Jesus is, for example, meron po tayong diet program. Gaano tayo body goals. So, bagong taon na naman. So, malapit na naman bagong taon. Sabihin natin, gusto ko to ma-achieve ngayong taon na to, Lord. And gusto ko yung weight ko, yung may body weight target po ako ngayong taon na to from 85 at bago matapos ang taon maging 75 na lang ang weight ko. And nagpe-pray ka na, Lord, sana samahan mo ako sa journey ko na ito. Di ito na, nag-start na po. Nag-start na yung natin. Nag-start na ang diet program natin. Pagpasok pa lang ng January, ayan na lahat ng temptation. Biyayaan. Yayaan ng barkada, yayaan ng family, pumunta sa coffee shop, pumunta kung saan-saan, sa fast food. And one time na pumunta ka sa isang lugar na yon, no choice ka Bakit? Trap ka na. Wala na tayong lusot. Ang gagawin natin, alangan naman na kung ano yung kainin ng isa, hindi ka makikisama. Sometimes po, ang pakikisama, kailangan din natin nilulugar. Kasi tulad niyan, may diet plan ka for the year 2024 po, bago mag-start ang taon. Pero hindi mo nasunod. Bakit? Kasi pumasok ka sa temptation, pumasok ka sa lugar na alam mo na nandoon yung bawal. So sabi ng Panginoon dito, sabi ko nga last time na ang problema kailangan sinusolusyonan. Ang temptasyon ay hindi dapat tinitiis. Right? So ang temptation po kailangan nating takbuhan o iwasan. Sabi dito, pakibalik nga po dun sa 16.
Beware. So, continue natin. Malinaw na po sa atin yan. Behold, I'm sending you out of the sheep in the wings of wolves, and to be wise as serpents and innocent as doves. Beware of men, for they will deliver you over the courts and flog you in their synagogues. Pakalinaw po ng sinabi rito ng Panginoong Jesus. Mag-ingat tayo dahil aarestuhan at aakusahan tayo sa korte at hahagupitin kayo sa synagogues. Ihaharap kayo sa mga leaders at hari dahil sa akin para ikwento ang magandang balita sa kanila at ang mga Gentiles. Pag dinala kayo sa korte, huwag kayong mag-alala kung anong sasabihin ninyo o kung kayo magsasalita dahil ibibigay ko sa inyo sa oras na yon. Sa oras na yun ang sasabihin nyo. Hallelujah! Napakalinaw po ng sinabi ng Panginoon dito. Like what I said doon kanina po doon sa characteristics ng sheep. Na siya po'y maamo at hindi gagawa ng masama. At imagine mo po, napaka-hirap sumabak at ipapadala tayo sa mababangis na wolves, right? Pero sabi ng pangako ng Panginoon dito, ni Jesus dito, kung paano kayo magsalita, huwag kayo mag-alala. Paano sa 19 nga, next pala, sorry. Yan. And you will be dragged before governors and king for my sake, to bear witness before them and the Gentiles when they deliver you over. Do not be anxious. Hallelujah. How you are to speak or what you are to say. For what you are to say will be given to you that hour. So, ibig sabihin ng Panginoon dito, pag dinala kayo sa korte, huwag kayo mag-alala kung anong sasabihin nyo at kung ano kayo magsasali. Ano bang meron po sa korte? Dito po sa korte, di ba, pag tayo hinahatulan tayo, ginajudge po tayo. Kaya nga merong yung symbol, ang Supreme Court, na merong isang babae na naka-blindfold and then may hahawak siya ng timbangan. Right? So pagdating sa court, tayo po ay iper-persecute. Pero sabi dito ng Panginoong Jesus na do not be anxious. So wag po tayong mabahala. O mag-alala. Kung anong sasabihin nyo, paano kayo magsasalita dahil ibibigay sa inyo sa oras na yun ang sasabihin nyo. Next. And for it's not you who speak, but the Spirit of your Father speaking through you. Brother will deliver brother over the death, and the father with child, and his children will rise against parents, and then have to put death. Sabi rito, kasi di kayo ang magsasalita, for it's not you will not be speak, kundi gagamitin kayo ng Espiritu ng inyong Ama para magsalita. Hallelujah. Sabi rito sa 21, tataraydo rin ng kapatid ang sarili niyang kapatid para ipapatay. Ganun din ang gagawin ng tatay sa anak at lalabanan ng mga anak ang mga magulang nila at ipapapatay ang mga tao to. Hallelujah. Ano ba sinasabi ni Jesus Christ nung panahon na to? Sabi niya rito sa verse 20 na sa verse 21, natataraydo rin ng kapatid ng sarili niyang kapatid. Ano bang ibig sabihin nito? Ito po yung church. Ito po yung ang sinasabi dito, ito po yung church. The church will be persecuted at that time. At this time. Saan yung nagsisimula? Nagsisimula po yan sa pinaka-closest relatives po natin. Sa pamilya po natin. Ang kalaban, ang dyablo, ayaw niya na magkaroon ng unity. Once na merong unity sa isang bahay o sa isang church, yan po yung number 1 na inaatake ni Satan. So, ibig sabihin niya rito, brother will deliver brother over the death, and the father his child, and the children will rise against parents and then have put to death. Sa isang bahay po, hindi ibig sabihin na magkakasama tayo sa isang bahay ay iisa lang ang ating
pananaw. Right? Hindi ibig sabihin na magkakasama tayo sa bahay, magkakasundo tayo. So sinasabi dito ni Jesus na expect natin na our church, our family will be persecuted. So daranas po tayo ng persecution over our family, over our churches. So next. And you will be hated by all for my name's sake. But the one who endures to the end will be saved. When they persecute you in one town, flee to the next, for truly I say to you, you will not have gone through all the towns of Israel before the Son of Man comes. Napakalino po na sinabi ni Jesus dito na sobrang magagalit sa inyo ang lahat ng tao dahil sa pagsunod nyo sa akin. Pero ang mananatiling tapat hanggang sa huli ay maliligtas. Hallelujah! May promise ang Panginoon dito. We are persecuted. We are, sabi nga, many are called but few are chosen. Ang nagiging problema po sa ibang churches, they are preaching blessing and prosperity always. Dito sa church namin, sinasabi sa ibang church, sabi, dito kayo sa church namin. Pag dito kayo nag-church, makakaranas kayo ng pagpapala, ng blessing, ng prosperity. Which is wrong, mga kapatid. Hindi sinabi ng Panginoon na tayo puro blessing at pagpapala. Like what I discussed in my previous sermons, na hindi pagpapala, hindi puro blessings po ang lagi nating mararanasan. Dadaan po tayo sa persecution. Right? Kung tayo po'y tunay na Kristiyano na nakakatakot, oo. 'Di ba? Tapos may isang church naman na ang tinuturo ay puro persecution, puro paghihirap. Ayaw naman ng mga tao. Most of the time, mga kapatid, ang mga tao, hindi kayo, hindi kayo. Yung ibang mga Kristiyano ay gusto lang po nila ay puro prosperity at blessing. Ayaw nila ng trials and tribulations. Ang nagiging problema po sa ating Kristiyano is we are satisfied what the Word can give us. We are satisfied, whereas we are satisfying our flesh rather than to experience persecution. Hindi po dapat kailangan, hindi po natin kailangan na mag-alala kung ano ang gagawin ng Panginoon sa atin. Kung ano yung plano ng Lord sa atin. Ay, Kuya Rafi, ang hirap palang maging Kristiyano. So sinasabi mo sa akin na once na sumunod ako kay Jesus, sumunod ako sa Panginoon, ay hahamakin ako, ipapersecute ako ng ibang tao. Tama po mga kapatid. Dahil yun po sinabi ng Panginoon. Pero meron po siyang pangako. Ay, sabi nga you will be hated Kagagalitan po tayo ng lahat. Kamumuhian po tayo ng lahat dahil pinapahayag natin ang salita ng Panginoon. Tayo ay pinili ng Diyos para ipahayag ang kanyang salita. Pero sabi dito, dahil sa pagsunod nyo sa akin, pero ang mananatiling tapat, sabi dito, but endures to the end will be saved. Ang magiging tapat hanggang sa huli ay maliligtas. So there is a promise. May promise ang Panginoon, hindi lang tayo ipa-persecute. Oo, nandyan yung persecution, nandyan yung trials natin. Ang nagiging problema po sa ating bilang isang Kristiyano, konting problema lang, naiisip na nating tapusin ang buhay natin.
Hindi natin nakikita na meron tayong Diyos sa buhay natin. Hallelujah. Yung ibang mga tao na hindi nakakaranas sa ngayon ng paghihirap dahil maraming pera. May blessing. Puro blessing. Meron siyang may mga savings. Malalaking savings sila sa bank. Pero time will come na nagkasakit sila. Anong nangyayari? Nahanap nilang Panginoon. Which is, hindi po pinagbawal ng Panginoon na isik natin siya kahit na nakalimutan natin siya minsan. Hallelujah. Ang ganda po ng topic natin ngayon. Nakakasunod po ba tayo? Nakakasunod tayo? Amen. Hallelujah. What kind of family life should a disciple expect? A family members turning against the disciple. What could they expect to happen? Put to death. Ito po tayo sa kamatayan. Anong kamatayan? Hindi po literal na kamatayan. Yung relationship po natin sa Panginoon Jesus. 'Di ba? The original plan of our God is to have a relationship with Him and to dominion everything that He has created in this world. But because of the persecution began in our family, we are destroying our relationship unto God and put into death. Right? We are hated by all. Galit sa atin lahat. Una, sa bahay po natin. O hindi, iba-iba po tayo ng paniniwala at ngunit meron po tayong pananagutan. Tandaan po natin na iba-iba tayo ng paniniwala, oo, pero lahat po tayo may pananagutan. Ang pananagutan pong yun ay ang pananagutan po natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Before mag-speak si Jesus at that time to His apostles, before He sent them para po sa mission, it was already prophesied in the Old Testament. So, bakit sinabi ni Jesus Christ na dito ay ano ba yung purpose niya? No. He just fulfilling the prophecy. Mga kapatid, na running ba? He just fulfilling the prophecy. What is written in the Old Testament. And bababasa po natin ito sa Micah, sa Zechariah. So, medyo anuhin na lang natin. Sa Micah 4:5-6, for all people who walk each in the name of its God, but we will walk in the name of the Lord, our God forever and ever. In that day, declares the Lord, I will assemble the lame and gather those who have been driven away and those who have been afflicted. Sinabi rin po ito sa Zechariah 13:3. And if anyone again prophesies, his father and mother who bore will say to him, you shall not live, for you speak lies in the name of the Lord. And his father and mother who bore him shall pierce through with your prophecies. This become a high honor, a mark of their devotion. Hallelujah. Sa Philippians, for it has been granted to you for the sake of Christ, you should not only believe Him, but also suffer to His sake. Hallelujah. Sa Acts, for I will show him how much must suffer to sake of my name. So sabi dito, talagang tayo po ay makakaranas ng persecution once na tayo po ay sumunod sa Panginoon. So that time na nagsasalita si Jesus Christ to His apostles, is binanggit niya several metaphors during
during his teaching. Nakakatakot kasi isasabak tayo sa totoong laban, like a soldier. A true soldier, sabi nga, tulad po ng tatay ko po, isa pong sundalo, matatapang po sila. Pero before that, bago sila maging sundalo, they are well-trained and fully equipped. Bakit? Hindi naman tayo pwedeng lumaban sa isang gera na hindi tayo training. How to use a gun, how to protect yourself at all times, how to defend yourself, diba? How to attack the enemy. So ganito rin ang sinasabi ng Panginoon. Since these apostles are very equipped and ready to go into the battle, malakas na ang confident ni Jesus Christ yung panahon na yan sa kanila because they are already equipped. But sinasabi nga niya rito na sila ay mapapersecute dahil sa pangalan niya. Hallelujah. Next po. Lapit na po tayo matapos. Hallelujah. Ano po ba yung what is the reward for loyalty of God? I remember when I was in elementary, I guess probably ng mga time na yon ay may mga classmates ako na nanggaling sa ibang school. Medyo bumagsak sa mga private, kasi public school po ako, galing sila sa private school. So lumipat sila sa public. So tinanong ko sila, ba't sila lumipat sa public? Nawalan daw yung isang kaibigan ko, nawalan daw ng trabaho ang kanyang daddy at bumalik at kailangan nilang mag-cut ng expenses. So nag-decide yung parents niya na ilipat siya sa public school. Pero one thing na naalala ko na that time is sabi niya, meron niya akong loyal kasi high school na yun, so first year high school yun. So from kinder to grade 6 po ay nandun siya sa certain school na yun. At lagi niya sinasabi sa akin na sa tagal ko, alam mo, nagka-award ako doon, bro eh. Nagka-award ako doon. Anong naging award mo? Valedictorian ka? Hindi ako valedictorian. Di naman ako, pasaway nga ako eh. Anong naging award mo naman? May loyalty award ako doon. At ang reward na yon, yung award na yon is may kalakip na discount for the next school year. Yung freshman nga siya, magiging first year high school, pero hindi nakakaya ng magulang niya. Pero sabi rito, what is the reward for loyalty naman sa Panginoon? Tayo po ay, they will be saved. They will be saved in heaven. So meron po tayong reward sa langit. And their lives hard too, and everyone who has left houses, brother, sister, father, and mother, children, for lands, for my name's sake, will receive 100-folds. And I will, and will inherit eternal life. Dami niya ditong binanggit eh. Hindi ko na po iisa-isahin, pero lalagay ko na lang po sa sa sermon notes po natin ito, na in my name. Dami niyang binanggit, in my name, sa aking pangalan, kung ito po ay susunod, at iiwanan mo ang mga bagay na alam mo magpapasaya sa'yo, pero ipagpapalit mo dahil sa akin, ikaw ay maliligtas. Yun po yung pangako ng Panginoon dito. And you will receive kung ano yung nawala sa'yo at yung ano yung tinalikuran mo, and you will receive it 100-folds for my name's sake. Hallelujah, napakalino po ng sinabi ng Panginoon. Next.
Bakit napunta ulit dyan? 24 tayo. Lapit na tayo matapos. 23 muna. Yan, tapos na tayo dyan. So, 24 na tayo. Hallelujah. Sabi dito, as a disciple is not, anin natin ha. Yan. As a disciple is not above his teacher, nor a servant above his master. It's enough for the disciple to be like his teacher, and the servant like the master. If they have called the master of the house of Beelzebul, how much more they will malign those of his household. It's running, still running. Thank you. A disciple is not above his teacher. So, ibig sabihin, walang estudyante na mas magaling pa kesa sa guro. Meron po ba rito na nag-aral dati na, mas magaling pa ako dyan sa teacher ko na yan eh. Kaya nga ikaw, ang mga teachers po natin, nung nag-aaral tayo, sila po ay pinadala sa school para mag-aral and to finish their bachelor degree. And then, nung natapos na nila yung pag-aaral nila, merong exam, right? May exam po yan eh. And then, once na may exam, ang dami pang training yan bago makapasok sa school. So, ibig sabihin, they are well trained. We are fully knowledgeable, diba? To do their task. So, sabi rito, walang estudyante na mas magaling pa kesa sa kanyang teacher. At walang tauhan na mas magaling sa amo niya. Saka nakakita. Saka nakakita na kasama natin sa bahay. Pero yung amo ang sumusunod. Wala pa naman siguro po na sa atin nangyari yun. Sapat na maging katulad ng estudyante ang teacher niya at ng tauhan ng amo niya kung tinawag nilang Beelzebul ang head ng family. Lalo nilang lalaitin ng miyembro ng pamilya niya. Hallelujah. Ano sinasabi ni Jesus dito? Kailangan po ang authority po natin ay nasa head. Why? If in our church, ang head po natin dyan ay pastors. Right? Under the umbrella of the church. Once ang authority ng pastor ay nawala po, ano sabi niya rito? Lalo nilang lalaitin ang miyembro ng pamilya. Sabi niya rito, they will malign those of his household. Right? So, ang ibig sabihin, if your pastor, meron pong sinabi na hindi maganda sa harap, or meron kayong hindi naintindihan sa sinabi ng ating pastor, kausapin po natin siya privately. Why? Kasi sabi rito, kung tinatawag nilang Beelzebul, if they called the master of the household is Beelzebul, yung Beelzebul po is in a kind of evil, o parang sa demonyo siya. Tinatawag nilang Beelzebul ang head of family, lalo nilang lalaitin ng member ng family, ng pamilya. For example po, sira ang head structure of our church, sino pa maniniwala sa members? Right? So, ang sabi dito ng Panginoon, Jesus, kailangan po natin we need to have or parang kahatulad sa characteristic of the sheep. Being humbleness, being meekness. They are a good listener, right? Sabi nga being a good leader is also a good listener to his fellow followers, right? So kung tayo po estudyante, tayo po ay makinig. Kung meron po tayong bagay na hindi maintindihan, kausapin natin siya in privately. While, because sabi ng Panginoon dito, Jesus, how much more will you malign who those of his household, lalo tayong lalaitin.
na members at lalo nung masisira ang structure ng ating church. Even in our house, in our home, we should too follow and hear and obey the authority of the head of our family, which is yung father po natin. So sabi rito, tanggalin po natin yung yabang. Tanggalin po natin ang pride natin. Though kahit marami tayo, we are fully equipped, we are feed of the Word of God at alam na natin yung gagawin natin. Hindi po yun sapat para tayo po ay hindi makinig. Hallelujah. Naintindihan po ba natin yung topic na napakalino po na sinabi ni Jesus dito na we get ready for the persecution. Because sabi niya rito, sa summary natin, there is a mission na pinag-uutos ang Panginoon sa atin. When we are already equipped and ready to fight, ready to go to the mission na pinapagawa po ng Panginoon, we should be ready na magkaroon po tayo, na atakihin po tayo ng enemy, atakihin po tayo ng kaaway. Because we are following Jesus, we are starting to following His words. At yung pinag-uutos sa atin. The church, number one po, our family and the church will be persecuted. So we should get ready. Aatakihin po tayo ng kaaway pagdating na tayo po ay sumunod sa Panginoon. Many are chosen. Many are called, but few are chosen. Tandaan po natin yan. Huwag po tayong hindi puro blessings, hindi puro prosperity ang pagiging Kristiyano. Because we are in this world. Tandaan po natin, nandito tayo sa mundong to. Sabi nga we are not battling against flesh and blood, but against the principalities and evils. Tandaan natin, ang mundong to ay temporary lang. And we are here to na tuparin kung ano yung sinabi ng Panginoon sa kanyang mga salita. And we are not here to live our best life. We are here to obey Jesus Christ for us. And sabi nga sa Matthew 10 verse 22, you will be hated by everyone because of me. But the one who stands firm to the end will be saved. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo. Manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord God, Jesus, for the opportunity na ibinigay mo sa akin sa umagang ito. And I am very grateful and blessed that you na nandito ka sa aming kalagitnaan at naramdaman po namin ang iyong presence at guidance of the Holy Spirit in our midst, O God. At patuloy na kayo ay kumilos at mamuhay sa aming puso. Like what you said in your words, na many are called but few are chosen. Magpapasalamat na kami sa araw na ito, sa oras na ito, na kami ay isa sa mga pinili mo, Panginoon. We all know that many challenges, trials, persecution in this world, O God. But like what you said in your promise, na even though na kami makakaranas ng mga ganitong bagay sa mundong to, your Holy Spirit, your presence will be upon us. At lagi namin kayong kasama sa anumang hamon ng mundong ito, O God. Sa oras na ito na kami po ay maghihiwa-hiwalay, ingatan mo bawat isa, O God. At patuloy na, Panginoon, na ingatan mo kami sa gagawin namin sa buong maghapong ito, Panginoon.
Maraming salamat po sa iyong pagpapala. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Take the time to think of a holy rhyme. First I should take the time when I pray to find